Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pangasinan at Dagupan City. Ngayon po'y araw ng Biyernes, ika-24 ng Nobyembre taong 2023. At ako po inyong tagapagbalita sa Sunshine News Blast Morning Edition. Ito po si Kapartner J. Miguel Mendoza. At para sa unang detalye ng ating mga balitang regional, 2023 Gawad Parangal ng Nutrisyon isinagawa sa Region 1 sa pangunguna ng NNC Region 1. Ang detalye mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, sinagawa sa panguna ng Nutrition or National Nutrition Council Region 1 ang 2023 Gawad Parangal ng Nutrisyon sa Ariana Hotel, Bawang, La Union kahapon. Kabilang sa mga pinarangalan ang mga local government or local government unit at mga grupo na isinusulong ang nutrisyon ng mga batang Pilipino, maging ang adult alike na sila ay tinatawag na nutrition champions dito sa Region 1. Narito rin ang Ronda Region 1 na pinangunahan ng Pangulo nito na si Partner J. Miguel Mendoza para suportahan ang nasabing pagdiriwang kabilang na ang mga miyembro ng Ronda. Saad ni Dr. si Jonko, ang MELP Pro o ang Monitoring and Evaluation Mechanism for the implementation of the Philippines Plan of Action for Nutrition ay napakahalaga anya ang pagtaguyod ng nutrition program sa Region 1. Sunshine News Blast. Today, I stand before you to shed light on the remarkable initiatives undertaken by the regional and local interagency committees in the field of nutrition. Through their dedicated efforts, the annual monitoring and evaluation of local level plan implementation or the MELP Pro has become a vital tool in promoting nutrition security and improving nutrition outcomes. Kabilang sa mga award na ibinigay sa mga nutrition champions ay ang Green Banner Seal of Compliance, Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition o Crown and Maintenance Award at Nutrition Honor Award. Nakatanggap din ang mga LGU ng Special Award sa mga aktibo sa pagresolba sa problema ng pagkabanso, malnutrition at first 1,000 days ni baby program. Samantala, nakatanggap ng special award ang mga LGU na consistent malnutrition reduction within 3 years, combined stunted at severely stunted. Ito ay Arengay, Balawan, Sudipen at San Juan sa probinsya ng La Union. Cabugao, San Vicente, Santa Cruz, Suyo, Tagudin naman sa Ilocos Sur. Alaminos, San Carlos, Santa Maria, Santo Tomas at Villasis naman sa Pangasinan. Marami namang nakatanggap sa Pangasinan sa pag-implementa ng first 1,000 days, kabilang na dito ang Alaminos, Urdaneta, Basista, Bayambang, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, Binalonan at marami pang iba. Samantala, wagi ang Bawang sa La Union, LGU sa Green Banner Seal of Compliance at ang Pangasinan at ang Urdaneta City naman ang Crown Awardee. Nag-iwan naman ng inspirational message ang eksperyensado at eksperto sa nutrition, field of co-chair ng Zero Hunger Interagency at NNC Executive Director ASEC, Dr. Azucena M. Dayanghirang. Sunshine News Blast. Awards and accomplishments do not signify the end of our fight against hunger and malnutrition. Do you know that in the Philippines, we have the triple burden of malnutrition? One is undernutrition specified by stunting and wasting. Second is micronutrient deficiencies specified by iron deficiency anemia, iodine deficiency disorder, as well as vitamin A deficiency. And the third one is the overnutrition. Lahat tayo natamaan doon. Hinikayat din nito ang lahat ng LGU na pagtuunan ng pansin ang nutrisyon
sa kanilang mga areas of responsibility. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kaugnay pa rin sa balitang yan, NNC Executive Director at ASEC Dayang Hirang nagagalak sa full cooperation na ipinakita ng mga LGU ng Region 1 sa programang pangnutrisyon ng gobyerno. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Masayang-masaya si National Nutrition Council Executive Director Assistant Secretary Adolfina Miranda Dayang Hirang sa pinapakitang full support and cooperation ng mga lokal na pamahalaan ng Region 1 sa programang pangnutrisyon ng gobyerno. Ito ay sa pangunguna ng National Nutrition Council dito sa Region 1 kasama ang Department of Health. Sa panayam ng SPNN North Luzon at Sunshine Radio, sinabi ni Dr. Dayang Hirang na napapanahon na para pagtuunan ng pansin ang nutrisyon. Sunshine News Blast. Naku, napakasaya ng araw na to dito sa Region 1. My grateful appreciation to all the local chief executives who are present today and those who are also in the web Facebook Live. Maraming salamat po for all the support ninyo sa nutrition program. So, talagang kailangan na natin ngayon ipipan. Ano ba ibig sabihin ng ipipan? Prioritize nutrition program at all costs, meaning to say you put nutrition in the forefront of your development agenda in every LGU. Another P is partnership. So you should partner with all your other NGOs and other national government agencies in your areas, no, especially at the regional level and also at the LGU level. Anya, damang-dama niya ang kasigasigan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Region 1 at proud ang mga ito sa nasungkit ng mga awards mula sa NNC. Sunshine News Blast. Masaya dito. Kasi the spirit of all our local government chief executives are really very, inviting and proud sila na naging awardee dito. Kung sa totoo lang, marami po nagsasabi na napakahirap po makakuha ng award dito sa NNC. No, sa totoo lang, grabe ang indicators involved. A tedious process, meaning to say documentation is the key. Pag alam naman natin, pag hindi po documented is hindi po namomonitor yan. So sa inyong lahat, Region 1, maraming salamat and to all our local chief executives who are awardees and our local nutrition focal points who are awardees today. May your tribe increase sa lahat ng mga nutrition action officers natin. Sana lahat ng nutrition action officers ay kagaya ninyong lahat. Pinabasa rin ito ang lahat ng mga award at umaasa ito na magpatuloy ang mga ito sa kanilang kasigasigan para sa kalusugan ng mga bata at adult alike. Sinikayat din ito ang lahat ng mas pangkilikin, ang gulay at prutas at iwasan ang taba. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, sila Balog kapartner mo sa balita. At dagdag pang balita. Kaugnay dyan, NNC Region 1 OIC Gata nagpapasalamat sa pagdalo ni NNC Executive Director at ASEC Dayang Hirang at mga LGU sa isinagawang 2023 Gawad Parangal ng Nutrisyon. Ang detalye sa pagbabalik ni kapartner Lerna Hernandez. Nagpapasalamat si National Nutrition Council Officer in Charge, Mr. Kendall Pilgrim Gatan, sa personal na pagdalo na maituturing na eksperto at Executive Director ng NNC at Assistant Secretary of State Milana Dayang Hirang sa isinagawang 2023 Gawad Parangal ng Nutrisyon. Pinasalamatan din ni Gata ng mga opisyal ng mga LGU Region 1 sa kanilang pakikiisa sa mga programa ng NNC. Sunshine News Blast. Sa unang-una, gusto po namin pasalamatan ng pagdalo at pagdating ng ating Executive Director na si Assistant Secretary Apet Dayang Hirang para po pangunahan itong ating parangal ng nutrisyon dito sa Region 1. And of course, sa lahat po ng tumulong, lahat ng nakilahok para maging matagumpay talaga ang pagkandak ng 2023 Gawad Parangal ng Nutrisyon sa Region 1. Nagagalak din ang NNC Region 1 dahil parami ang mga LGU na nakaka-comply ng mga nutrition standards na tinakda ng gobyerno. Sunshine News Blast. Yes po. Actually, kami po ay natutuwa dahil taon-taon ay nadadagdagan yung bilang ng mga local government units na nagko-comply doon sa tinatawag po natin na nutrition standards. Yung mga
avail ng Green Banner Seal of Compliance. At I think last year nasa 5 lang po yung ating awardees, but for this year ay meron po tayong 16 recipients of that particular award. Dagdag disatan, halos lahat ng LGU ay sumali sa patimpalak kada taon, ngunit kaunti lamang noon ang nabibigyan ng award. Ngunit ngayon, dumarami na ang mga awardee ng mga LGU sa region ayon kay Gatan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, iba't ibang mga LGU sa Region 1 masayang-masaya matapos makakuha ng mga award mula sa 2023 Gawad Parangal ng Nutrisyon. Urdaneta City na sungkit ang Crown Award. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Tuwang-tuwang iba't iba mga lokal na pamahalaan ng Region 1 na nasungkit ng award mula sa National Nutrition Council na sinasagawang 2023 Gawad Parangal sa Nutrisyon sa Ariana Hotel, Bawang, La Union. Yan ang sinabi ni NNC Executive Director Assistant Secretary Adelgina Milanda Dayang Hirang na hindi basta-basta may requirements para makakuha ng award mula sa NNC. Kaya naman binabati nito ang mga LGU na nalo kabilang na rito ang probinsya ng Pangasinan, Urdaneta City, Candon City, Ilocos at marami pang iba. Ayon naman kay Dr. Maria Teresa de Guzman, Pangasinan Provincial Nutrition Action Officer, ito na ang pangalawang pagkakataon na nalo ang Pangasinan ng Green Banner Seal of Compliance Award. Sunshine News Blast. Ito po yung inaantay natin na pangalawang award para po sa probinsya ng Pangasinan. Sa araw po na to, ang probinsya po ng Pangasinan ay tumanggap ng Green Banner Award. At tayo naman po as a Provincial Nutrition Action Officer sa pangalawang pagkakataon ay tumanggap po tayo ng ating pong award for the regional level. At tayo po ay contender for the national level. Kasama ko po ang ating pong district nutrition coordinator si Ms. Annalisa, who also won today her second regional award. Masaya at proud naman ang outstanding barangay nutrition scholar na si Glenn Gabayan ng Barangay Darapidap, Candon City sa kanyang natanggap na award mula sa NNC. Sunshine News Blast. Ano masasabi mo may sa natanggap mong award? At ano ba yan? Bali ako po ang natanghal na Outstanding Regional Barangay Nutrition Scholar po ng 2022. So, ito pong parangal na ito ay para po sa barangay namin, Barangay Darapidap, at higit sa lahat from the Candon City, LGU. Ito pong award na to is para rin po sa kapwa ko BNS na sana'y pagpatuloy pa rin ang paghahatid ng serbisyong pangnutrisyon at higit sa lahat, wag nating papabayaan kung ano man yung mga problema sa ating mga barangay sapagkat alam ko at the end of the day, mabibigyan natin ng lutas yan. Samantala, present din sa awarding sa Urdaneta City, Mayor Julio Paraino III, kung saan nasungkit ng siyudad ang Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition of Crown and Maintenance Award. Sunshine News Blast. Malaking bagay po ito dahil nung nakarang administrasyon, ito po yung napansin ko na hindi ho gaanong binibigyan ng pansin dahil ako po yung vice mayor noon at ngayon nga gusto kong baguhin ang sistema na nakasanayan. Marami po dahil gaya ng mga programa ng mga national government kung saan hindi po ito nasusustain. Una, kailangan ng sustainability. Itutuloy po natin ang mga programa. May mga konting twist lang. May kulang sa pondo, kailangan dagdagan. At yung mga ibang programa naman, gaya ng pagpapasinaya ng mga bagong educational tools para sa mga barangay, kailangan magkaroon nito ng sa gayon mapayapang magawan ang lahat ng programa sa bawat barangay sa siyudad ng Urdaneta. Dagdag ni Mayor Paraino, ito ay pang-apat na beses na nasungkit ng lungsod at natutuwa siya dahil patuloy na tinutukan ng Urdaneta City ang nutrisyon. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At sa iba pang mga balita, Mapandan Pangasinan nakatanggap ng parangal bilang top performing LGU sa 2023 Anti-Drug Abuse Council Performance Award. Ang detalye mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Nasungkit ng Mapandan Pangasinan isang parangal bilang top performing local government unit para sa mahusay
na pakikipaglaban sa illegal na droga. Ito ay ginawad ng munisipalidad o sa munisipalidad sa 2023 Anti-Drug Abuse Council Performance Award na ginanap nitong November 22 sa Crown Plaza, Manila Galleria. Ang parangal ay personal na tinanggap ni Mayor Carl Christian Vega kung saan napuri din ang dedikasyon ng kasalukuyang administrasyon sa patuloy na paglaban sa illegal na droga. Pinuri ang kontribusyon sa pangkalahatang kampanyang pambansa laban sa droga at samantala muling nag-ikot naman ang Municipal Civil Registry ng Mapandan para magsagawa ng mobile registration. Ito ay para naman matugunan ang concern ng mga residente ng Mapandan tungkol sa late registration ng birth, para na rin ma-address ang mga iba't ibang concerns sa mga errors sa birth certificate, marriage at death certificate. Para naman magpalista ang mga may balak na sumali sa kasalang bayan na magaganap sa February 2024. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Victor ka partner mo sa balita at servisyo. Samantala, DILG, PDEA at PNP partner ng Balongaw LGU para patuloy na maging drug-cleared ang Balongaw ayon kay Mayor Risa. Ang detalye mula kay kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien. Yes, good morning kapartner. Tinitiyak ni Balongaw Mayor Riza Peralta na kapartner ng bayan ang Department of the Interior and Local Government, ang Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police para mapanatili ang drug-cleared status nito. Ito ay inihayag ni Mayor Riza sa exclusive interview ng Sunshine Radio at SMNI North Luzon. Sunshine News Blast. With the help of the DILG, the PDEA, and the PNP, meron talaga kaming mga programa. So, we have the reformists, sila mismo yung talagang gumagawa ng paraan din para i-cascade sa mga, alam mo na, yung mga perspective na kailangan nila talaga na ano. I don't treat people, let's say, hindi victims din sila ng kahinaan. So, naisip natin dyan kasi is, kung tutulungan natin ang barangay at tutulungan nila sa mga programa nila, probably they can actually do something about it. Alam mo naman ang problema ng isang bayan, isang barangay, kakulangan sa pondo. Pero ang sa amin lang is, talagang we take the time to sit down kung ano yung talagang kailangan gawin. And what's good with Balongaw is that, parang dito, kaya mong i-mold yung bata, ang mga tao. So, pag sinasabi natin yan na, labanan natin ang drugs, alam mo naman, awardee ka, kailangan drug cleared ka na, alam ka naman pabayaan mo ulit. So, we have a continuing program para lang dun sa mga ginagawa natin. Pinupondohan din natin. Samantala, bukod sa pondo na inilaan ni Riza, nagbibigay din ito ng incentive sa isang barangay na 3 times ang drug cleared. Suportado rin ni Mayor Riza ang rehabilitation sa mga biktima ng illegal na droga. Sunshine News Blast. Ang way of motivation natin, sabi ko nga, okay, we incentivize. Sabi nga namin ngayon, we know that they all work hard. Pero sabi nga namin, okay, anong gagawin natin? Sige, contest tayo pagka nagka 3 times ka na talagang alam mong pwede ka na maging Grand Slam or whatever, ay may premyo ka na sa susunod ng mga panahon. So ngayon, meron talaga tayong mga barangays na 2 beses na talaga nag-drug cleared. Makikita mo talagang zero yung program nila kasi wala talagang nakita mong, I call them victims. And so I said, okay, so pag nakatatlo ka, ibig sabihin nito, ang Balongaw, ang munisipyo, pwede siyang magbaba ng programa para sa'yo. Kasi magaling ka parang gano'n. So that's one, incentivize, and then continuing education dito sa mga reformists. Of course, standard yan sa amin lahat. And of course, not only that, pati yung tulong kung kinakailangan ng barangay, open kami lahat. Dagdag ng Mayora, merong balay silangan ng bayan pero walang bagong biktima rito. Target ni Mayor Riza na maibalik o ma-restore ang mga ito sa komunidad na walang diskriminasyon. Salamatan din ng Mayora ang PNP dahil sa suporta nito upang maging generally peaceful ang bayan. Mensahe ni Mayor Riza this Christmas, magbigayan, mapagpatawad at maging mapagmahal. Para sa Diyos Pilipinas Kumate, si Jen Vergabiña, kapartner mo sa balita at service. At dagdag pang balita, Dagupan City nasungkit ang top 1 sa ekonomiya at infrastruktura sa Region 1. Ang detalye mula kay Kapartner Let Bor Brigera. Kapartner Let. Masayang ibinahagi ng Dagupan City Government ang natanggap nitong award
bagay na pinagmamalaki ni Mayor Belen Fernandez. Itong Huwebes, November 23, pinarangalan ng Department of Trade and Industry Region 1 ng top 1 most competitive sa infrastructure, second place sa economic dynamism, third place naman sa resiliency o katatagan sa panahon ng kalamidad ang Dagupan. Nagpapasalamat si Mayor Belen Fernandez kay Councilor Michael Fernandez at asawa nitong si former Councilor Maybelen Fernandez sa pagtanggap ng nasabing award. Dagdag ng Dagupan LGU na ang parangal na ito ay para sa lahat ng Dagupinyos bilang pasasalamat sa dasal at tiwala upang mapabuti ang pangkalahatang kalagayan ng syudad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Pilet Nur Briguera, kapartner mo sa balita at service. At para sa huling detalye ng ating Balitang Regional, San Manuel, Pangasinan, magsasagawa ng Veterinary Medical Mission ngayong November 29, 2023. Ang detalye mula kay kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Magsasagawa ang San Manuel, Pangasinan ng Veterinary Medical Mission ngayong November 29, 2023. Ito ay para sa mga alagang pusa at aso. Gaganapin ito sa Multipurpose Hall, Barangay Kabatiran, San Manuel, Pangasinan, kabilang sa mga serbisyong ibibigay ang information and education campaign. Meron din itong consultation, anti-rabies vaccination, deworming, vitamins administration, castration ng male dogs and cats, spaying para sa female cats only. At una nang inanunsyo ng San Manuel LGU naman, nagaganapin sa gabi ng November 28 ang Grand Christmas Lighting ng Christmas Village ng Bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo.